Maligayang pagbati po sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ating Sabbath School lesson. Ito si Pastor Brian Tolentino. At ngayon po ay magtatalakay po tayo ng ating leksyon. Ang pamagat po ang malaking tunggalian, ang pundasyon. Ito po'y bahagi ng ating pong leksyon sa buong trimestre na ang pamagat ay paglago kay Kristo. Tayo po ay mananalangin bago po tayo magpasimula. Dakila po naming Diyos, Panginoon, hinihiling po namin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu samantalang aming pong pag-aaralan ang pinakapundasyon ng isang malaking tunggalian ng aming paniniwala bilang Kristiyano. Hari nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang kumasi sa aming pag-aaral sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Mga minamahal po natin mga kapatid, alam niyo po, marami ang nagtatanong, meron po bang taong walang paniniwala o yung tinatawag nating ateista, hindi naniniwala sa Diyos? Sa totoo lang po, halos lahat naman ay may mga paniniwala. Kahit yung hindi naniniwala, may pinaniniwalaan pa rin. Dahil kung hindi sila naniniwalang may Diyos, ibig sabihin, naniniwala silang may Diyos. Bakit? Bakit sila hindi naniniwalang may Diyos? Ano ang kanilang pinakadahilan? So nakafocus o nakasentro pa rin ito sa Diyos. Bilang Seventh-day Adventist o mga Adventista, meron po tayong saligang paniniwala. Ito po ay yung tinatawag nating 28 fundamental beliefs o 28 saligang paniniwala. Pero nakasaad o ang foundation po nito ay nakasalig sa mas malalim pang kaalaman natin tungkol sa tunggalian o tinatawag nating malaking tunggalian sa gitna po ni Satanas at sa gitna ng ating Panginoon Kristo. At sa ating pong leksyon na ito, pag-aaralan po natin ang conflict o ang pag-aaway na ito na may kinalaman sa ating pong mga pundasyon ng ating paniniwala. Basahin ho natin ang kauna-unahang teksto na ating pag-aaralan bilang patunay ng isang malaking tunggalian na pinatunayan ng ating Panginoon nang siya ay magsalita matapos na magkasala ang ating mga magulang. Ganito po ang pagkakasabi sa Genesis chapter 3 verse 15. Pakinggan po ninyo. 3:15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa totoo lang po, kung si Satanas ang pag-uusapan, hindi alam ni Satanas ang hinaharap ng tunggaliang ito. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero ipinakilala ng Panginoon sa pasimula pa lang ng pagkakasala ng ating mga magulang kung ano ang kahinatnan nito at kung sino ang mananalo sa isang malaking tunggaliang ito. Basahin po natin bilang mga Adventista ang tala sa Apokalipsis. Alam niyo po, tayo ay may malaking mapa sa Biblia at kung titignan natin ang mapang ito, nakikita natin ang pananagumpay ng bayan ng Diyos. Ito po ay nasa 12:1, tapos hihimay-himayin po natin ang kaunti yung tunggaliang binabanggit sa Biblia. At isang dakilang tanda ang nakita sa langit, isang babaeng nararamta ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang paa at sa kanyang ulo'y may isang putong na 12 bituin. At siyang nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nadaramtan sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinahagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki at maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ng kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Kung mapapansin po natin, ito ay sa mga huling bahagi na ng kasaysayan ng sanlibutan. At mapapansin natin, sa unang salita pa lang ng teksto ng Genesis 3:15, binabanggit na ang babae ay magkakaroon ng puot sa isa't isa. Ang kalaban niya po ay ang ahas. At ang sabi dito, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. So, magkakaroon ng pag-aaway sa binhi ni Satanas at sa binhi ng babae. Walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. Susubaybayan po natin ito sa ating pag-aaral. Pero, kung titignan ho natin sa pag-aaway na ito,
dudurog ng iyong ulo ang ahas, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa madalit sabi, ang mananalo sa napakalaking tunggaliang ito ay walang iba kundi ang binhi ng babae. Binhi ng babae. Ngayon, sa ating paniniwala bilang Adventista o sa 28 Fundamental Beliefs, nakasalig ito sa malaking tunggalian na ang mananalo ay ang ating Panginoon Kristo o ang bawat isa sa ating mananampalataya. Kung papansinin natin sa Apokalipsis, ganun din sa talatang 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Kung titingnan natin mga kapatid, ay merong pag-aaway na hindi lamang si Kristo ang involved at hindi lamang si Satanas ang involved, kundi bawat isa sa atin ay sangkot sa labanang ito. Bakit? Sapagkat tayo ang tinatawag na mga nalabi ng kanyang binhi. At ang binhing ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Subalit ng ang Panginoon Kristo ay gumawa ng kanyang sariling binhi o binago niya ang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, at nang tanggapin ito ng mga tao at nagkaroon sila ng bagong buhay sa ating Panginoon Kristo, bilang mga Kristiyano, ito ang tinawag na mga lalabi ng kanyang binhi. At sa bawat paninindigan ng kanyang bayan, ay naroon ang puot ng kalaban, walang iba kundi si Satanas. Kaya nga sa mga huling araw, mapapansin natin na tayo ang kinapupuutan ng Diablo, na tinatawag na ahas, kung titignan natin mga kapatid. Ang sabi dito sa talatang 9, hinagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So, hindi lamang ang Diablo ang inihagis sa lupa, kundi ang kanyang mga kasamang anghel ay inihagis sa lupang ito. Ito ang nakakalaban ng bawat binhi o bawat nalabing binhi ng ating Panginoon Kristo. So, isang napakalaking tunggalian ang nangyayari, at kasama sa tunggaliang ito ay ay kung sino ang maghahari. Ang mabuti ba o ang masama? So bilang mga Adventista, alam natin ang isang malaking tunggaliang ito ay isang literal na mga pangyayari. Subalit, sinisikap ng sekularisasyon o yung tinatawag natin secularization ng pagiging sekular, kung mapapansin natin, natanggalin yung pag-iisip na merong tinatawag na supernatural. In fact, kung babasahin natin yung malaking tunggalian, mapapansin natin na ang object o ang hangarin ni Satanas ay ipakilala sa mga tao na hindi siya totoo. Ito ay sa pamamagitan ng pagiging sekular ng mga tao, at kasama na rito yung iba't ibang mga teorya na ipinasok sa kaisipan ng mga tao at pag-aaralan natin sa mga susunod nating leksyon, yung sekular na idea na hindi tayo nanggaling sa Diyos, na wala talagang mga anghel at wala talagang Diablo, at ito ang pinakamalaking pandaraya na gagawin ng Diablo. Bakit? Sapagkat kung hindi natin alam na may Diablo, hindi natin pinaghahandaan kung paano siya talunin. Basically, hindi natin alam na talo na pala tayo sa prosesong pa lang ng teorya o pagpapasok pa lang ng mga pag-iisip. Kaya napakahalaga po ng doktrina ng malaking tunggalian, kasama na ng 28 saligang pananampalataya o paniniwala ng Adventista na dapat isiwalat sa buong mundo upang upang maibalik uli yung tinatawag nating tamang doktrina sa ng pag-iisip. Saan po ba nanggaling ang kalabang ito? Saan po ba siya nagpasimula? Babasahin ho natin ito sa isang talamak ng teksto sa Biblia. Ito po'y nakasulat sa Isaiah 14:4. Ang sabi dito, at iyong gagamitin ang talighangaging to laban sa hari ng Babylonia, at iyong sasabihin kung paano ang mamimigati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. So, papansinin ho natin, binabanggit dito ang hari ng Tero, ang hari ng Babylonia, pero sa katapos-tapusan, hindi lamang ang haring ito na literal na hari ang pinag-uusapan, kundi ang pinagmulan ng kasalanan. Pansinin po natin sa talatang 12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos,
at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. So, kung titignan ho natin ang conflict na ito na nagpatuloy hanggang sa katapos-tapusan natin, kung bakit galit na galit at napupuot sa atin si Satanas, ay sapagkat ang pundasyon ng langit ay pilit o pinagsisikapan ng Diyos na ilagay din ang mga prinsipyong ito dito sa lupa. Ang abong akala ni Satanas nang siya ilagpak dito sa lupa ay nasa kanya na ang pamamahala ng buong lupa. At ang lahat ng kanyang mga prinsipyo ay pwede niyang palaguin dito sa lupa. Pero nang dumating ang ating mga magulang at nadaya niya, ay naglagay ang Panginoon ng kapuot o pagpupuot o galit o pag-aaway in between. So maghahari pa rin ang mga prinsipyo ng Panginoon sa pailan-ilang tao. Hanggang sa kahuli-hulihang araw ay hindi lamang pailan-ilang tao, tinatawag itong 144,000 na kung tutuusin na hindi natin ito mabilang, ay maghahari ang mga prinsipyo ng Panginoon, lalo na ang kanyang mga kautusan. Sapagkat sa langit, ang hangarin ni Satanas ay magkaroon siya ng sarili niyang otoridad o sarili niyang pamamahala at dinaya niya ang marami sa mga anghel sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga aral o mga teorya. At kasama na sa teoryang ito ay ang pag-iisip na kaya niyang pamahalaan ang kanyang sarili sapagkat siya ay sakdal, siya ay matalino, at isa ang ikinahulog po ng mga anghel at kasama na ni Satanas ay walang iba kundi tatlong bagay: ang pride, ang selfishness, ang freedom o ang kapalaluan, ang pagsasarili at ang kalayaan. At ito ang pinandaya ni Satanas. Sinabi niya sa mga anghel na kaya naman nating maging malaya. Hindi ang regulasyon ng Diyos o ang kautusan ng Diyos ay kailangan ng konting reforma. At ang reformang ito ay sa pamamagitan ng pansarili nating kalayaan. At nadaya ang ilang anghel sa langit. Malaking bahagi ng, sabihin na nating bahagi ng langit ang nadaya at sila ay nilagpak dito sa lupa. Kaya napakalakas ng labanan sa gitna ng ahas at sa gitna ng bayan ng Diyos. Kung papansinin natin, ipinangako sa Genesis 4, kung makikita natin sa Genesis 4:4, pagkatapos na magkasala ang ating mga magulang sa maliit na kasalanan, ang kasalanan ito ay batay lang sa pagkain. Kung tutuusin natin, isang pagkain lang, bumagsak sila. Pero nagpakita pa ng mas malaking epekto ito sa pamamagitan ng pagkamatay ni Abel sa kamay ni Cain. At kung papansinin natin, ito ay nagdulot ng mas malaking conflict sa kasaysayan ng malaking tunggalian. At ipinangako kay Abraham na siya ay magiging pagpapala. Ito ay nakasulat sa Genesis 12:3 at 22. Ang sabi dito na bibigyan siya ng kapamahalaan o magiging pagpapala siya at ang kanyang binhi. Ito ay nasusulat sa Galatia 3 ang talatay 16 na ang kanyang binhi, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ay magiging pagpapala sa buong mundo. At ang binhing ito ay lalago at sa pamamagitan ng kanya pong mga aral, mga prinsipyong nasa sa atin ngayon na ibinalik sa atin ng ating Panginoon Kristo ang siyang magpapalago sa atin. At ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng pangako kay Abraham. Sa Exodo 25:9 ay nangako din ng Panginoon ng mas magandang sistema ng pagliligtas. Ito ay sa pamamagitan ng sanktuaryo. Kaya ang daan ng Panginoon ay ang sanktuaryo at sa pamamagitan ng sanktuaryo ay maririnig ng buong mundo ang tinatawag nating ebanghelyo. At ang sanktuaryong ito ay inihiling tulad sa sanktuaryo ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo ayon sa Isaiah o 53:6 at ganoon din ng Roma 5:8 nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, mga kapatid, ang paraan para talunin ng Panginoon si Satanas ay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo o kamatayan. Kaya, ano po ang naging labanan sa conflict na ito? Kung babasahin natin ang Roma 1:20, sapagkat inihanda na ng Panginoon ang kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak, naghanda rin si Satanas ng paraan para madaya ang mga tao para hindi na makilala o makita ang sakripisyong ito. Nagkaroon din sila ng iba't ibang uri ng sakripisyo.
Sa Roma 1, ang talata po ay 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging walang hanggang niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. So, ang mga nilalang ng Panginoon ay dahilan para sambahin natin ang Diyos. Pero, ganito po ang ginawa ni Satanas. Dinaya niya ang mga tao na imbis na ang mga ebidensyang ito ay para sambahin ng Diyos, ay sinamba nila ang mga ebidensyang ito. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilwalhatin lang tulad ng Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan ng kanilang mga pagmamatuwid at mga ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Pinalitan nila ang kalwalatian ng Diyos na di nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapan. Kung papansinin natin, sa pasimula pa lamang ng paghulog ng ating mga magulang, lumikha na si Satanas ng panibagong nature o likas. Ito ay ang likas na huwag sundin ng Diyos, kundi sundin ang damdamin ng kanyang sarili. At nung nagbigay ang Panginoon ng sanktuaryo at mga sakripisyo, inihanda niya rin ang bayan ng Diyos para talikuran ito sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsasakripisyo o pagsamba sa mga nilalang kaysa sa lumalang. Kaya ipinahintulot na rin ng Panginoon ang pagbagsak sa kanila. Sabi dito, dahil dito ay sa karumihan ng kanilang mga pita, ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanyang mga katawan na sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba, nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, sa talatang 26, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan na ang katutubong kagamitan ng mga babae, ay nangagniningas sa kanilang karumihan ng pita ng isa't isa at gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. So, kung mapapansin natin, itong kasamaan na ipinahintulot na ng Diyos sapagkat sila'y sumamba, imbis na sa Diyos, ay sumamba sila sa nilalang. Ipinahihintulot ng Diyos sa mga kasalanang ito upang ano? Upang maging ebidensya ng kanilang kaparusahan. Sakali man sila'y kaparusahan sa huling araw, ay magiging matuwid ang Diyos na sila'y sa parusahan sapagkat kitang-kita ang kahalayan ng kanilang mga puso, ang ebidensya ng kanilang ng kanilang pagtalikod. Nang ang ating Panginoon Jesucristo ipanganak, unang-una, pagkapanganak pa lang ng ating Panginoon Jesucristo, sinubok na siya, halos patayin, ay siya'y nagtagumpay. Nang siya ay subukin ni Satanas sa temptation, siya'y nagtagumpay. Nang siya ay nasa Gethsemane, siya ay nagtagumpay. Nang siya ay nasa krus, siya ay nagtagumpay. Ang pagtatagumpay na ito'y panibagong binhi ng pagtatagumpay ng ating Panginoon na siyang pinakahuwaran ng bawat isa sa atin upang panagumpayan natin ang malaking tunggalian. At ang pinakapundasyong ito ay ang tamang paniniwala o tamang pagbabasa ng mga teorya na nanggagaling sa Biblia at hindi nanggagaling sa ating sarili. Bilang paghahanda ng bayan ng Diyos na ito'y nakasulat sa Apokalipsis 14 at ganoon din sa Apokalipsis 7 at 4, ang 144,000 ay mga huwarang mga tao na inilagay ng Panginoon bilang paghahanda sa isang napakalaking paglalabanan na ang pagtatagumpay ay hindi lamang sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na isang piraso, kundi sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga tao, laksa-laksang mga tao na naninindigan sa tunay at tamang aral. Kung mapapansin natin mga kapatid, hindi sila nahawaan ng maling aral, hindi sila nagsasalita ng maling aral, sila ay may panibagong awitin, ang tinatawag nating present truth o pangkasalukuyang katotohanan, at sa mga bagay na kanilang nalalaman ay sapat ito upang labanan at pagtanggumpayan ang kalaban. Bilang pagtatapos, nais ko pong basahin ang isa sa mga quotation
ni Ellen G. White sa Education, page 190. Pakinggan po ninyo. Ang Biblia ang sarili nitong tagapagpaliwanag. Ang kasulatan ang dapat na ikumpara sa kasulatan. Dapat matutunan ng estudyanteng tignan ang salita sa kabuuan at tignan ang kaugnayan ng mga bahagi nito. Dapat siyang magtamo ng kaalaman ng dakilang pinakamahalagang tema nito, ang orihinal na layunin ng Diyos para sa mundo. Ang pagsulpot ng malaking tunggalian at ang gawain ng pagtubos. So, kung babasa pala tayo ng Biblia, dapat basahin natin ang Biblia ayon sa tamang tema nito. At ang tema nito ay ang malaking tunggalian sa gitna ng mabuti at masama at ang paghahari ng kabutihan sa kawakas-wakasan ng malaking tunggalian. At ang sabi dito, dapat niyang maunawaan ang likas ng dalawang prinsipyong nag-aagawan para sa paghahari at dapat matutunang taluntunin ang kanyang pagkilos sa mga tala ng kasaysayan at propesiya hanggang sa dakilang katapusan. Dapat niyang makita kung paano pumapasok ang tunggaliang ito sa bawat bahagi ng karanasan ng tao. Minsan kasi nakakalimutan na natin na ang Biblia pala para sa personal nating karanasan. Dapat alam natin kung paano manalo araw-araw, oras-oras, minuminuto sa tunggaliang ito. Paanong ang bawat kilos at buhay niya mismo ay naghahayag ng isa doon sa dalawang magkalabang motibo. At kung paanong gawin man niya o hindi, siya din naman ngayon ay nagdidesisyon kung aling panig ng tunggalian siya matatagpuan. So, para magtagumpay sa tunggaliang ito, kailangan mo lang pumanig sa Panginoon at mag-alsa sa kalaban. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos, samantalang ating pong pinagbubulay-bulay ang malaking tunggaliang nito na ang mananalo ay sino mang papanig sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, salamat po at ipinaalam niyo sa amin ang dakilang tunggalian na sa tunggaliang ito, Panginoon, ang inyo pong banal na panukala ang maghahari at hindi ang sa kalaban. Pagpalain po kami sa patuloy namin pag-aaral at nawa, Panginoon, ay pumasok sa amin ang mga salitang ito na sa aming buhay makapagbago kami at magdesisyon sa araw-araw na pumanig sa inyo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po.